Paano mag-handle ng losing trade ang Waka Waka EA? So ito makita natin merong 5 trade sa GBP CAD at yung loss natin umabot na ng 1,400 US dollar. Pero hindi pa yan totally na malugi na tayo o mawala na sa atin yung pera niyan kasi kaya pa yung i-recover ng Waka Waka EA. So explain ko sa inyo kung paano nag-handle ng losing trade itong Waka EA. Ito ang latest version ng Waka Waka EA. So, ang recommended niya na pwedeng i-trade, tatlong currency pair, AUD NCD, AUD CAD, at saka NCD CAD. So, dito kasi sa latest version, wala siyang option na pwede tayong manual yung unang trade natin. Walang buy at sell button. So, automatic siyang nagtitrade. Siya yung nagtitrade mismo kung kailan siya magbabay or magsisell. Kaya ang ginamit ko, itong old version. Kasi merong buy or sell button. So ito naman yung unang entry lang, kaya tayo yung mag-decide kung kailan tayo unang mag-entry. Okay? So bakit ako nag-entry dito sa GBP CAD ng sell? So pakita ko sa inyo, remove lang natin tong latest na Waka. Sa weekly time frame kasi ng GBP CAD, makita natin nasa resistance level tayo, kaya nag-sell tayo dyan. Sell lang yung trade na sinet up natin sa Waka EA. Okay? So lipat natin sa lower time frame para ma-explain ko sa inyo. So, manual tayong nag-trade dito. Unang trade natin, 0.24 lots. Okay? Dito tayo banda nag-sell. Pero tumaas siya. Tumaas, dito tayo nag-sell eh. Pero tumaas siya ng 40 pips. Nagdagdag siya ng 0.24 lots ulit. Pero dumiretso pa pataas. Tumaas pa ng 30 pips. Nagdagdag naman ng 0.48 lots. So, yung pangatlong trade, inad niya yung dalawang trade. Total 0.48 lots. Tumaas ulit ng 35 pips, nag-trade naman siya ng 0.96. So ang ginagawa ni Waka EA kapag nagkamali ng entry, so yung unang trade, ito total niya, ipa-plus niya. So yun yung lot size ng kasunod na trade. So pataas ng pataas kapag dumiretso pataas. Pero kung napapansin nyo, bumalik lang itong GBP CAD, bumagsak lang dito banda. Kahit di na bumalik kung saan tayo nag-entry, makuklose na lahat ng trade ito with profit. So bumagsak lang yan ng mga 45 pips. Close na lahat ng trade na yan with profit pa. Kung didiretso pa yan pataas, magdadagdag na naman yan ng ipa-plus niya. Ito lahat ng lot size na yan, magdadagdag na naman. Hanggang pataas ng pataas. So kayang i-manage ng Waka EA, hindi pa siya masusunog hanggang 500 pips. Naka-high risk na yon. Pero kung naka-low risk ka lang, kahit 1,000 pips, kaya niyang i-manage. Kaya ang diskarte natin, nagsisell tayo sa pinakataas, katulad nito. Sobrang taas na ng tinaas ng GBP CAD, nasa taas na. Tumaas na ng 3-5 pips na yan. Siguro hindi na naman to tataas ng 500 to 1,000 pips ng diretsyo. Yan. Siguro hindi na siya abot dyan. Kasi ito na yung top eh. So, pwedeng tumaas lang ng konti, tapos bumalik na. So, ganun yung ginagawa natin. Follow nyo kami sa Facebook page namin, Top 14 EA, kung gusto nyo ng mga update sa EA at kung gusto nyo gumamit ng mga libreng EA, mag-message na kayo doon.